Inspired by Sumang Pasko. Yan. Ito po suot ko lagi na jacket at jeans kapag nasa gubat po ako at mga magagarden. Yan. Paborito ko po itong jeans at meron po akong tatlong ganong style. Hindi po pare-pareho. Ayan. Maglilinis po muna ako ng garden. Kailangan ko pong pagpuputulin na po ito bago po ako lumipad sa Pilipinas kasi bukas na po yung flight ko. So, kailangan po maglinis na po ako dito dahil ayoko pong iwanan na ganito po dahil magkakamold po kapag dumikit po sa wall. So, kailangan po talaga, sad to say, I have to trim them out. You know. Okay, let's start. Nakapanghinayang po, di ba? Pero kailangan po talaga dito po, kapag nilinis po ng mga bakuran, iniipon po. Hindi po sinisiga, bawal po magsiga dito ng basta-basta. Kasi, nilalagay po nila to sa recycle center. So, yung mga pang-garden po, pag nilalagay sa basurahan, nakatabi lang po yun. Nakita nyo po, di ba, last year, nakakuha po ako ng mga berries sa gilid ng basurahan. Yun. Kapag yung mga ibang neighbors, nagtatapon po doon ng mga ibang halaman sa gilid, tinitingnan ko kung pwedeng maharbat sa mapiti. Ang isa sa pinakamasakit po talaga sa dibdib, yung kailangan nyo pong patayin yung mga tanim nyong gulay, saka prutas. Lalo na pag ganito, pag aalis po kayo. Kasi magmo-mold po eh. Palungkot po, no? Kamatis. Nag-frost po kasi. So, nag-minus temperature ng mga nakaraang gabi. Kaya ako po muna talagang pagpapatay ito, kaya kailangan nakakapanghinayang po. Ay nako. Ayan po yung nakakalungkot kapag may 4 seasons. Kailangan po talagang pagpuputulin. Siyempre yung mga perennials mabubuhay naman next spring, pero yung mga gulay na tinanim natin, yung mga kamatis, pepino, beans, kailangan po talagang tepoke na. Tulad po nito, di ba? Ay, sakit po sa dibdib, ano? Hindi ko na po makakain kasi yung lasa po, may frostbite na mapulasan yung masarap. Etong sili, oh, may usbong-usbong pa. Sakit sa dibdib. Ay naku po. Yan po. Ano. At ito pong mga nakadikit sa wall, kailangan po talaga tanggalin. Talag po sa babayan. Pero ito, hindi ko papatay yung mga lettuce. Kasi makakasurvive naman po yung sa lamig. So mga bakal kailangan po tanggal.
Kasi pag nag-spring natunaw po yung yelo, hahawa po yung bakal. Kakalabangin. Ito po, sad to say, bunutin ko kasi yung lupa gagamitin ko po pantambak sa ibang halaman. Kalungkot po, di bantig na. Ganyan po talaga. Hindi katulad po di ba sa Pilipinas, pag nagtanim kayo, natural na matetepok yung halaman o mag-o-old. Pero hindi dito eh. Pag naglamig na, papatay ng lamig. Yun po yung nakakalungkot. Yan, say kasi ito lupa eh. Gagamitin ko po. So, etong mga katirang lupa po, ilulus po natin. Lagay po natin sa ibabaw ng ibang halaman. Para sa next spring magiging stable po, kasi pag winter ng yelo, ididikdik po yung lupa, ididiin, so mas kakapit sa ground. Tapos yung mga uod o bulate, diyan po mamamahay, so mas magiging mataba. Nakakalungkot man po isipin. Dali, bumubuka yung yung abs ko, sa dali. Ito po mga to, sili, kailangan na rin pong patayin. Hindi ko na po anin kasi iba na po yung nasa po nito. At itong old lettuce. Lagot po, no? Pero itong maliliit na lettuce ay nasa fabric pala, kailangan ko rin po talaga patayin kasi magmo-mold po yan. Hindi po pala plastic, fabric planter po ito. Ito po talaga pag springtime, pag autumn, marami po talagang halaman na nasasayang. Tatanggalin ko po yung lupa, dilipat ko po. Pagtanggal po ng mga halaman, lulus ko lang po yung ibabaw para huminga. Nagdara kita talaga. Siyempre kung nakatanim dito, hindi ko na natandaan. Sa indoor po galing ito eh. Ayaw po sirain yung kawayan saka yung fabric twine o yung tali para next year merong extra. Pero next year pwedeng magtanim kaya lang kumaga pa. Mga lettuce din po kailangan pong pagtatanggalin. Ito hindi ko na po tatanggalin na dito kasi malayo sa wall. Pag malapit sa wall po talaga, kailangan po linisin. Baka next year ko po dito mga succulents para hindi po kasi malaki masyado dito yung mga lettuce dahil hindi po wala masyadong, kahit mataba po yung lupa, nakukulimliman masyado. At kapag may mga babasagin po na mga ganito, tatabi po yan. Kasi pag napuno po yun ng yelo, puputok po yun. Yan. Ito pong bulaklak. Seed po ito ng lily. Yung pinakagitna.
puputulin ko po. Kasi tutubo po yan. Yan po, yan po yung pinakasid po niya. Lalagay ko po sa tabi. Hindi po masyadong babaon. Medyo iwalay natin ang ito. Yan. Mahal din po yung buto na yun eh. Malaki na po yun. Ito po black currant, hindi ko po puputulin. Pero ito pong isang lily na upside down. Kailangan po talaga putulin para mag-concentrate po siya sa ilalim sa rooting. At dadagdagan ko po yun ng lupa para mas maganda po tubo. Ay sorry, ayaw po pala nito masyado tinatakpan. Ayan ko lang po. Gagawin ko lang, kailangan po damuhan ang clear ng gilid. Ang galang ng damo at clear po yung gilid. Lalagyan ko po ng konting yan, okay lang po yan. Hindi ko na po lalagyan ng mulch. Malagyan nga po. Yan. Lagyan ko po konting mulch lang. Ayaw po kasi dito na masyadong maraming lupa. Okay na po yung medyo tiin natin para nakadikit. Yan na po yan. Stable na po yan. At heto pong rhubarb, kailangan po talaga tinitrim. Ito pwedeng lagyan po ng mulch sa ibabaw. So kailangan po talaga tinitrim at pinuhugot po yung mga nabubulok na dahon na sanga. Kailangan po clear. Gusto po yan ng ganyan eh. Kailangan malinis na malinis po. Para sa next spring maganda po yung growth o yung tubo niya. Hindi ko na po talaga dyan ng ng mulch kasi maganda naman yung lupa. Tinabakan ko na po ito eh. So next spring mas malalaki po yung dahon na ipoproduce po niyan. Ayan po. Diba? Malinis na. So sa springtime maganda po tutubo. Ito po perennial po ito. Tutubo po yun sa springtime. Nakaka-relax po pag ganito. Kaya bago umuwi ako ng Pilipinas, okay na po lahat. Wala na po akong masyadong iintindihin. Gusto ko po organisado, malinis, maayos. Lalo na po pagdating sa pagluluto at paghaharding. Siyempre sa pag-ayos din po ng bahay. Ito pong damo hindi ko na po pinutol kasi humahamog-hamog. So next year mas maganda po tutubay, mas makapal. Kasi wala na pong masyadong nakakover na mga dahon tuyo. Relax po pag ganito. Ito pong wooden table siya, kaya ko lang po dito. Okay lang na matabunan po sa winter time. Babarnisan ko na lang po. Lalim ko na lang po pala ito sa Terex. Baka masira pa. Baka masira, baka ano ba to? May screw. Ipapilyo lang po kasi adjustment eh. So pag sobrang bigat po ng yelo baka masira. Ito po, tatabi ko po muna rito para mabulok. Ilagay po muna sa ibabaw nito.
Natapon ko po pala yun. Yung po nasa plastic bag. Lalo na po strawberry po, napakarami po. Mas kumanda. Sa spring mas marami po yan. Kasi may mga mulch na. Wood chips sa ibabaw. So may tumutubo pa rin po eh. Kaya mas maganda po yan next year. Mas marami po tayong mga strawberry. Ayan po yung mga strawberry po natin. Tumutubo pa rin po at may namumulaklak. Pero hindi na po yan magtutuloy. Kasi nagmamayonis na po. Ayan po, marami pong mga runners. Tumunog po, ano po yun, botones ng jacket ko. Napipis po yung abs ko. Ano. Ito pa sa likod, ayan, naglagay po ng mga mansanas na pitik po natin para po sa mga squirrel at mga ibon. Ay, yung po strawberry na yun. Ganda po ng tubo, malaki. So next year mas lalago po yan. At yung ating pong black carrot, tatabo ko po yung plastic bag. Ako na naman pong stay po dito. Ito naman pong ating mga mini strawberries at blueberry. Ganda po ano. Next year mas malagong malago po yan. Baka tabunan na po o i-cover na po itong taniman. Mas maganda pong tingnan, mas malago. Ayan po. Nalinis ko na po ng maayos. Pati po yun sa terrace. Protektado na at ready na po tayong lumarga at umuwi po ng Pilipinas. Dito naman po tayo sa harap ng bahay. Lilipat ko po kasi yung mga planters na yun sa gilid. Para pag nag-winter, madali po doon sa mga nag-i-scrape ng yellow yung harap. Diba? Huwag niyo po isipin na ba yan? Umumove pa. O yan. Dali. Yung ab ko talaga eh. Ab talaga. Gusto po muna bago ko linisin yung plant. Isa din po. Ang mga nandito po, mostly mga succulents. Pero tatanggalin ko po itong mga damo. Actually, mga damo po ito. Di ba may actually pa? May level up. Para hindi makain yung nutrients. Ito yan ko na lang. Hindi. Kailangan po talaga ikat din ito. Dahil magkikreate po ng mold. Yung mga lumalagpas sa planter. Ito pong mga succulents po talaga na yan. Nakakasurvive po yan. Tingnan po natin sa next spring kung makasurvive. Kasi yung dating tananim ko rito, medyo natepok. Hindi medyo natepok, talaga natepok. Kasi pag medyo natepok, hingalo lang yun, di ba? Ibanutin ko na, hindi. Isa kayo mga damo nakakatulong din po sa ano eh, sa halaman. Depende po sa klase ng damo. Itong damo naman po na to, hindi naman po ganun lumalaki ng malaki. Dito naman po sa harap ng bahay, tatanim po tayo ng ano, ng tulips. Kailangan po talaga tinatanim po ito eh.
late spring. Dadamihan ko po para sa spring maganda po yung yung growth. Kasi po natin try po muna natin to. Ito po gusto ng tulips medyo makulimlim, ayaw po niya na masyadong maaraw kapag warm weather. Kapag ang spring kasi pag sobrang warm hindi po maganda, kaya kailangan medyo nakukulimlim. Ang tulips gusto po niya sa mga ilalim ng mga puno po, hindi na mga punong-puno ng mga chismosan. Kasi mapipitik yan. Siguraduhin po ninyo maayos, malinis. Kasi kapag hindi po, mabubulok lang po yung mga bulbs. Yung iba po pag tinatanim po yun, tinutusukan lang po ng kahoy. Pero ako hindi po gusto ko maayos. Gawa muna tayo ng isang layer. Hindi naman po dito ko na kailangan malalim Wala po, walang bato. Yan, gagawin ko po alternate para magandang ito po kasi mas matataas ang tangkay. Ito po mas matataas ang tangkay. Saka po ito po yung lalagay ko sa ano ba yung lalaglag na ito? Naku po, ito yan. Maganda po itong seedling na nabili ko nung dati sa international market. Ikaw po talaga siksikan ng pagtatanim nito Muna natin masyadong isiksik. Dito po pala sa gilid, kabilang gilid, sayang space. Iba masyadong malayo spacing. Yan. Sunod naman ang isa. Yan po, alternate ko lang. Parang maganda po, diba, ang kulay. Bawal po mag-uwi ng maganda sa Pilipinas kasi yung fine po. Kailangan po talaga may declaration kayo o certification. Kasi pag nahuli kayo, kahit nagbabaka sakali kayo, minsan nakalusot kayo sa custom na ko. Pag nahuli kayo, napakalaki po ng penalty. Kaya huwag mag-risk lagi. Tama-tama lang po yung natin At habon na po natin, gamitin natin ang kamay. Kasi pag yung yan. Yan, ready na po at na-flat ko na. Ay, salamat naman.
Ayun po, dito na po tayo sa loob ng bahay. Makikita po ninyo yung tanim kong 2 pinya, meron din photos. Ito parang baliti po ito eh. Yung pinaka pong ganda ko, ano? Galing lang po yan sa usbong. Dating tanim ko pong pinya ng mga, ito po yung pinaka-usbong. Ito, usbong dan po ng pinya, nabili ko sa siya, kaya lapit na po mamunga yan, mga 5 years. Paano po? Ayan. Lilipad na po ako bukas, magkita-kita po tayo ng matagal din po yung biyahe ko. Arrival ko po siguro sa Pilipinas. Doon na lang po sasabihin pag natanda ako. Ay, hindi na po mapagkatulog. Maraming salamat na po sa inyo oras na nila sa pinilangalakbay doon po sa mga babae niyo po. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban na!